Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Earth Guides, Holy Spirit, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, and of course, sa mga elementals. Okay, so kukuha po tayo ng, this is a love reading, no? Love reading. But, by the way, syempre, teka lang po, ayusin ko. Iniisip ko kasi kung ano pa yung iba yung mga cards na pwede natin gamitin. Okay na ako siguro dito. Okay. Nais ko po muna magpasalamat syempre sa mga subscribers, sa mga nananatili na nanonood, nakikinig ng ating YouTube channel, at sa mga new subscribers. Maraming salamat po sa mga new subscribers, at sa mga nagpa-book this week. As of this time na i-upload ko po to, today is Monday, so ang slot po natin na medyo maluwag pa po is hanggang Thursday na lang po, no? And ano pa ba, Friday po talaga is wala po akong schedule, no, kasi ritual ko po yan, nagre-ritual po ako ng Friday. Saturday, Sunday is my off. And again, sa mga makaka-resonate po at gusto po magpa-book ng reading one-on-one, admin ko po ang sumasagot, no. Hindi na po ako directly nakikipag communicate unless talaga po emergency, at medyo uh, depende po sa energy na mararamdaman ko. Kung halimbawa po magsasabi sa akin si admin na about sa sitwasyon po ng client, so minsan po ako na po mismo tumatawag. Please avoid nyo po yung pagtawag. Again, chat lang po, no? Tagalog na naman po ang aking sinasabi. Okay? So, chat lang po, text lang po. Okay, send a message lang po. Huwag po tayong tatawag. Okay? Huwag po, wala pong calls. Okay? Kasi hindi pa po marunong din mag ano yung. Tsaka talaga po kahit ako no anong humahawak is talagang more on chat lang po. More on message lang po ang isi-send ninyo. And ano pa ba? Again, ito pong ating reading na ito is a gabay po sa inyo sa araw-araw, papa-spiritual, physical, mental, emotional, and sometimes financial, no? So, hindi po tayo katulad ng iba pong may mga tarot readers na parang ang kakalkalin po is yung talagang buhay or mga ano. Ito po is, meron po, no, may kalkalan blues po tayo, but more on spiritual po. So, hindi po kayo magpaparating sa akin dahil wala. Basta po kayo ay nagkaroon po, no, ng chance na makakontak sa akin, sa amin, and andun yung magkakaroon po kayo ng schedule, meaning po meron po kayo spiritual na problema. Hindi lang po basta-basta. Hindi lang po dahil kayo lumubog sa negosyo, hindi lang po dahil kayo hiniwalayan ng asawa, hindi lang po dahil sa may sakit kayong ganito, it's physical, no. Kadalasan po, no, is ito po is meron po kayong mga karga like kulam, gayuma, ganun po, barang. So kaya po kayo magpapareading sa akin for confirmation. Kaya po kayo dinala ng Holy Spirit sa akin, it's because of sa mga ganong sitwasyon. Okay? So, ito po is magiging gabay po ninyo to dahil po sa, kumbaga, kung kayo po ay nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy, kinikilabutan, ang hindi naman po nararanasan ng karamihan. Ito po is para sa inyo po to. Sa mga may lahi pong manggagamot, na kumbaga, lalo na po kung halimbawa, hindi po tumakbo or tumalab or na-activate sa ibang generation at sa inyo lang po tumama, ito po is para sa inyo. To confirm kung ano po ba talaga ang life purpose ninyo. Kasi for some of you po kasi ang nangyayari, no, is andito po yung trabaho kayo ng trabaho pero hindi din naman po natatapos or andun yung tatama rin kayo after how many years, like 1 year, 2 years, andun yung tatama rin na naman kayo, yung mga ganun po. So ito po is parang meron po kayo talagang mission or meron po kayo talagang hindi po para sa inyo yung pagkakaroon ng career like sa company kayo papasok, ganyan, or meron kayo sariling business. No, it's not for you. It's because of meron talagang itinalaga sa inyo ang Panginoon, which is dito po kailangan nyo po maybe magbigay or mag-enlighten, yung enlightenment, no,
is i-share po ninyo sa karamihan. Sa pamamagitan po minsan ng words of wisdom, hindi naman po necessarily na kailangan na po manggamot. Yung iba po is kailangan po andyan kayo to comfort, no? Like, pwede kayo maging tarot reader din, or kahit hindi naman po tarot reader, pero andito po yung kailangan nyo po mag-share or maliwanagan yung mga taong lumalapit po sa inyo. That's a gift also, no? Na sinusunod po kayo sa mga advices ninyo. Okay? So, for now, ang atin pong reading is love reading po tayo. Okay? Then, mamaya na po yung about sa vision. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, mahal na Kristo, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po tagapanood, patungkol po sa kanilang mga karelasyon, asawa, o kung ano man, basta po nagsasama. Naway mabigyan ko po ng kasagutan na lahat po ng kanilang katanungan, at para po sa kanilang awareness, at malaman po nila kung anong dapat po nilang gawin. Ako po ay nananalangin na kami inyong patuloy na iligtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso, at ganoon din po sa mga kalamidad. At kami po ay inyong bigyan ng lakas sa pangangatawan, ilayo sa anumang karamdaman, at bigyan po ng kagalingan ng lahat ng mga sakit o karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So gagamit po tayo ng dalawang tarot. No. Isang tarot and dalawang oracle card. Okay, so let's start. Kuha po muna ako dito ng 3 cards, no? Para po malaman natin kung ano po ba ang meron ngayon sa person ninyo, sa asawa ninyo, sa mister ninyo, sa misis ninyo, mga ganun. Okay? Ano ba ang bumabagabag sa kanya ngayon? May bumabagabag ba? May changes ba? Maganda ba? Pangit? Tingnan natin kung ano ang lalabas sa cards natin about dito sa person mo, collective. Okay, so let's start. So, kuha lang po tayo dito ng 3 cards. Ito po is about sa person ninyo. Oops. 1 and 2. Okay, so isa pa. 2 of Swords and 6 of Wands. And King of Pentacles. Wow. Ang ganda. Okay, so ang first card ng person mo, no, is a 2 of Swords, which is at times, or maybe, na talagang minsan meron pong mga parang blockages sa kanya, no? So, ang kailangan niya rito, kailangan niya pakiramdaman, no? Kailangan pakiramdaman ng person mo yung mga nangyayari sa kanya, sa buhay-buhay niya ngayon. Sa mga, kumbaga, nangyayari sa kanya ngayon, hindi niya po pwedeng i-ignore, especially physical, no? Hindi niya po pwedeng i-ignore yung mga nararamdaman niya, like masakit ang ulo, masakit ang katawan, mga ganyan. Kailangan po to is if hindi man, kung ang pakiramdaman man nito person mo is it's parang physical, then better to go to the doctor. And kung hindi naman is punta naman kayo sa healer. Pero ang kailangan niya po ngayon is try to balance, no? And kung sa paggawa ng decisions, no, kailangan medyo magkaroon siya ng firm or concrete decision muna bago siya
bitaw, no, or talagang bago niya i-finalize ang lahat. Okay? And malalaman niya rin naman yan soon kung ano man talaga yung nangyayari sa kanya ngayon sa health niya, sa career niya, sa love life niya. So malalaman itong person mo. And we have the Six of Wands here, which is itong person mo na ito is kumbaga nasa kanya pa rin lagi ang tagumpay. Actually kasi siya is a King of Pentacles here, no? So talagang andito yung aani siya ngayon, or andito yung mag-harvest talaga siya ng blessings, more on material and also spiritual. Parang makikilala, or talagang parang magiging well-known, puputok ang pangalan, kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Kung siya man is a healer, siya man is a career man or career woman, businessman, businesswomen, no? So, dito yung makikilala siya, at kung ano man yung profession na meron si person mo is talagang andun yung for the win or for tagumpay ang yung person. And again, is makikilala po siya ng maraming tao. Mamahalin ng maraming tao. Pagkakatiwalaan ng maraming tao. Because of etong taong to is etong person na to is marami na achievement to. Marami na siyang nakuha, marami na siyang napatunayan, no? And that's why, and for some of your person is anditong parang mga leader na ngayon, or maybe may mga rank, or may mga position na po sa trabaho, no? Or even sa spiritual. And yes, andito nga yung King of Pentacles, no, na talagang mag-earn siya, or expect niya pa, no? And expect mo na rin. Expect niya yung more blessings na darating sa kanya. Okay? So, kung halimbawa ang person niyo is meron parang pakiramdam niyo, especially po to sa mga collectives ko na ikaw is a healer, or spiritual healer, divine healer, tarot reader, and meron po kayo mga partners. So, alamin po natin kung ano ba yung status, no? Kung bakit parang for some of your person is maybe nagkakaroon po ng physical illness ngayon. No, tingnan natin. Meron bang gumagawa sa kanya? Ano ba? Sino ba to? Kasi pagka ganito po ang nangyayari sa inyo, itong tatlong cards na to, is at ito po yung marami po naiingkit. And dahil sa love reading tayo, so titingnan natin, and hopefully wala pong spiritual, no? Sana walang nagagalit, sana walang naiingkit, pero for sure meron, kasi may paninindigan kasi to eh. Okay? At ang gusto nito talaga is kung security, kung pagiging father naman, isang dito ngayon ginagampanan niya yung pagiging ama sa anak mo, and especially, pagiging padre de pamilya kung ito ay lalaki. But King of Pentacles is lalaki. So, now, ang makaka-resonate po dito sa reading na to is mga babae ko na collectives. No? Yung mga listeners ko ngayon is more on babae po ang makaka-resonate. Okay? So, let's see. Kung meron ba siyang attacks, or meron ba siyang talagang kailangan niya ng, to see a doctor, or to see a healer. May mga nightmares ang inyong jowa. Okay, so meron siyang nightmares. And yes, andito yung maybe may kinakatakutan din tong person mo. May mga sufferings din siyang pinagdadaanan. And we have the eternal love, which is in reverse. So, ito yung parang isa sa mga kinakatakutan niya. Or maybe, ito yung isa sa mga ginagawa ng kung sino man, no, spiritually, dito sa person mo, na parang kung kayo is in relationship, hindi kayo aabot na sinasabing kahit pumuti ang buhok nyo, no? Hindi. Kasi andito yung talagang parang may pananakot ng ginagawa tong taong to dito sa person mo. No? So, andito yung bothered, or meron siya mga sufferings. Kasi may mga sufferings, no? Darkness, persecution. So, meaning, binibigyan nato ng sakit. So, there's a physical illness talaga. And,
it's about love, na parang nanggigigil to dahil dito yung ikaw mismo, no? Sinasabi ko nga dito, you are a healer here, or maybe may kakayanan ka na minamanifest mo na talagang till death do you part kayo dito ng person mo. But etong person na to is talagang ayaw niya. Kasi nga yung eternal love na dapat na in upright position dapat is in reverse niya. Hindi siya papayag. Okay, so let's see kung ano pa. Gift. Okay, so meron mga offers, no? So better wag mo i-receive kahit ikaw, kasi meron parang darating na package dito sa person mo na maybe kailangan mo maging aware din kung ano yung mga bagong darating na gamit sa kanya. And kung meron man, better sunugin mo kasi it's from somebody na nagbibigay ng curse or parang monitoring sa person mo. Kung meron kayong nakikitang bagong gamit ng person nyo, then ask him or her kung saan galing. And make sure na, yung intuition nyo ang gagana po dito. Okay? Okay, so what else? Galit na galit siya. Diba? Galit na galit ngayon yung tao, no? Na nagbibigay ng curse sa inyong as a couple, no? Galit na galit to kasi nga till now hindi niya pa rin makuha ang attention or hindi niya pa rin makuha ang pagmamahal uli or yung dating ibinibigay sa kanya nitong person. As in, sobrang galit to. And we have the readiness. And actually, to, no? Nagsabay sila. Okay, so, parang ito namang person mo is ready naman or parang well prepared siya, no? Sa mangyayari. Yung acceptance kung ano man yung mangyayari sa kanya physically, emotionally, spiritually, mentally, financially. Prepared siya dyan. Okay? And ang inaano niya kasi dito, parang ang hinahasa niya ngayon dito is yung magkaroon siya ng stability when it comes to financial, stability para magkaroon ng harmonious family, stability para sa pagkakaroon ng growth sa future. And actually, yung acceptance, nandun na rin. Kumbaga, kung ano man na mangyayari sa kanya, sa inyo, is especially about sa'yo. Maybe for some of you dito is hindi tanggap nitong person mo yung ikaw as a healer, but now is dito yung tanggap na and okay na siya. Okay, so we have the imagination. Yes, more on parang no, sa nakikita ko dito, since dito yung nightmare, under siya ng nightmare and andito talaga yung nagsasuffer siya, and we have the imagination under the nightmare is dito ngayon nagiging malikot din yung imagination niya or yung maybe for some of your person is andito na yung at times uma-open po yung third eye niya. Malakas ang intuition nitong person mo. Bully. Yes. Ito yun. So, eternal love, no, in reverse, and ito is under, no, ng eternal love, yung pulley. So, andito talaga yung parang hindi ka daw deserve. Hindi deserve ng person mo daw ikaw. Yun ang sinasabi nitong somebody na ang gusto is mapasa kanya tong person. So, andito ngayon yung parang sa mind, no, itinatanim nitong taong to na doon sa person mo, which is sa karelasyon mo, itinatanim nitong isang taong to na hindi ka karapat-dapat dyan sa misis mo o sa mister mo. Hindi. Parang gano'n nilalason niya. Nagkakaroon tuloy ng confusion si person. Okay? So, now is, under the gift, no, is we have this real estate. Yes, kasi, parang, bakit hindi niya mabitaw-bitawan tong person mo, nitong somebody na to? Kasi,
maybe etong person mo, no, is sige ang accept ng mga any gifts, maybe pera, binibigyan siya nitong babae or lalaki. So, parang kaya hindi niya rin ito mabitawan. It's because of ang dami niya na daw investment dito, ang dami niya na ibinigay, ang dami niya ginugol. Yung mga ganon. That's why andito yung ayaw niyang pakawalan. Or baby, ang i-offer niya dito, no, isang magkaroon ng pwedeng bahay as a gift, no? Bahay, wow. Wow na wow yun, no? Pero alam ko tatanggihan niya to. Oops. Yes. Tatanggihan niya. Kasi aside dito sa fury or dito yung sobrang galit, no? Itong taong to, itong gumagawa sa inyo, no, is andito yung pagiging matigas ang ulo nito. Na tipong wina-warningan na to or tipong binubulungan na to o pinagsasabihan na to ng Panginoon pero hindi po siya nakikinig. To the point na parang pinare-realize sa kanya ng mga ancestors or ng mga spirits sa paligid niya nitong taong to na tigilan mo na itong mag-asawang to, tigilan mo na itong mag-jowa na to kasi kahit anong gawin mo hindi sila masisira. Pero bingi siya doon. Hindi siya nakikinig. Ang iniisip na sarili niya dahil ayaw niya talaga na maging masaya kayo at ang gusto niya mapasa kanya yung person niya. So now we have this vow, no, which is yung person mo ngayon dito is talagang marunong na magdasal. Wow, amen. Marunong na siya magdasal para sa, alam niyo yun, sa, kasi nagkakaroon kayo ng, there's a lot of big, differences sa inyo, no? But, andito ngayon yung, kumbaga, dahil sa prayers, is andito yung, nagiging maayos or nagiging smooth ngayon yung relationship nyo. But itong taong to is keep on attacking you or maybe palipad hangin na magkaroon kayo ng pag-aaway nito pero hindi na kaya eh. Hindi niya na kaya kasi nahawakan mo na rin actually, no, yung person mo. Hawak mo na to eh. And we have the schedule. Oh, there's a time, no? Ano meron? May mga plans. But, no, this is, kumbaga, yung relasyon na meron po kayo kasi is well-guided na rin. And parang nakabakod na rin kayo. And, yes, because of the team, because of parang andito yung nagkakaroon kayo ng talagang maganda yung chemistry ninyo ng person mo is, and yung connections, no, is talagang bumalik. That's why nobody can break it. Nobody can parang tawag doon, maputol or parang masira, sumabog yung relasyon na meron kayo. Kasi na po to eh, may basbas na po to sa inyo. Okay. So, andito kasi yung talaga, nagmakaawa na rin or parang nakita na rin itong person. Or eto is no, parang etong person mo talaga is parang nasa awakening period na or nasa spiritual awakening. Kung ikaw is a healer dito, then itong person mo, wag ka magtaka, possibly, no, na ito is nahahatak mo. Okay, so what else? Alam mo yung kindness niya or parang alam mo yung pagiging mabait. Mabait naman talaga tong person mo. Yun nga lang po talaga pagka pinasok po kayo ng spiritual attack dito is talaga magkakaroon kayo ng mood swings. And andito yung talaga, parang ngayon ang person mo, ang laki ng changes eh. Sa nakikita ko dito, ang laki ng changes. Kasi andito na ngayon yung marunong na siyang humingi ng tawad, humingi ng tulong, magsabi, hindi lang sa'yo kundi kay God. Yung paniniwala niya, it's because of you, bumalik. No? Bumalik yung paniniwala niya kay God. And now, andito ngayon yung dahil doon sa paniniwala na yun, nagkaroon na siya ng parang peace of mind. Hindi katulad dati na parang buhol-buhol yung utak niya na gulo-gulo. Lalo na nung talagang active pa yung mga spell work sa kanya. Mapakulam man yan or love spell. No? Alliance. Yes, kasi
ito yung gusto niyang ibalik mo sa kanya, yung trust, no? Baga, is trying his best para ibalik yung trust na nawala. But again, pagka minsan po kasi talagang may ginawa ng hindi po maganda, ato po yung pwedeng ibalik, no, yung trust, pero matagal. Pero andun yung may lamat na po talaga. Parang alam niyo yun, hindi na, depende po sa sitwasyon, ano. Meron po talagang mahirap ibalik, yung ganon. Parang ibalik yung 100% na trust. Pero kung ako sa inyo, gawin niyo po. Gawin niyo pa rin po. And i-let go, let God niyo po. And keep on praying. And as much as possible, isama niyo po siya lagi sa prayers. And as much as possible, ano kayo, dalawa kayong magdarasal. No? Mas maganda po. And actually, ito rin ang gusto ng person mo ngayon, no, na magkaroon talagang full support siya ngayon sa family. Yung love na gusto mo, love na minamanifest mo, na magkaroon ng buong family at bigyan ng oras sa mga anak mo, well, eto na. And kaya galit na galit tong isa. And now, is talagang buong-buo ngayon ang utak ng person mo nandun. There's a lot of ideas na pumapasok sa kanya ngayon because of talagang napagaling mo siya, or maybe andito kasi nagbalik na talaga siya sa Panginoong Diyos Ama, which is very good, no? At least mayroong magandang nangyayari ngayon sa kanya. Kumbaga andito na yung realization. Okay, so ano ba yung mga minsan mararanasan nyo? Minsan lang naman. Minsan na, alam mo yun, kasi sa mag-asawa naman po talaga, or sa couple, no, is wala rin pong perfect relation. Kung wala pong perfect na tao, wala rin pong perfect na relationship. Kahit po sa trabaho, wala pong perfect. No? Okay, so let's see. Ano ibababa ng card para dito sa person? Point. Okay, first card. Being cold. Fated to be alone. Soulmate only. Staying stuck. Okay, so for some of you, no, especially you collective, minsan minsan parang on-off, no, parang on-off ka. Minsan okay yung approach mo dito sa jowa mo, minsan hindi, minsan cold ka, no? Kasi minsan parang andun yung unapproachable ka, minsan naman okay, or parang ikaw rin nag-i-initiate, pero minsan wala lang, deadma, yung ganon, no? Kailangan mo talaga itong mas magkaroon ng hindi lang i-try, kundi gawin mo yung pagkakaroon ng more time, or ikaw kasi na sa kakaintindi, so parang ikaw na lang yung mag-adjust to approach your person. Tiis talaga, as in talagang kailangan mong parang yung patience, no, kailangan kong habaan. Kung halimbawa naman person mo is very cold dito, and siya yung talaga napaka-unapproachable, well, continue mo lang. Kung gusto mo talaga ma-save yung family, kung gusto niyo po talaga mabuo ang pamilya na nawasak ng somebody, no, is yung communication, love, affection, bigay niyo pa rin po continuously. Huwag po kayong susuko. Let go, let God niyo po lahat. Okay, so we have to fated to be alone. And yes, andito yung for some of you, no, is halos talagang parang gusto nyo na pong i-give up, no, kung ano yung meron kayo ngayon. Minsan may pumapasok na po sa isip nyo ngayon. For some of you, hindi po lahat, na talagang andito yung gusto nyo na pong i-give up kasi parang torture ka na, physical, spiritual, mental, emotional, and financial, no. Kumbaga andito yung iniisip mo lagi na parang ako na lang palagi yung gumagawa ng paraan, ako na lang palagi ganito, hindi. Maybe, for some of your person dito, no, is talagang wala pang kakayanan sa ngayon na ibigay kung ano yung mga dapat na ibigay. Especially po sa family, no, or kahit sa inyo na lang, sa inyong mag-asawa. Like yung, maybe,
because of parang pagiging busy ni person mo, maybe sa work, no, or maybe tired na siya or pagod pag uwi. So, yung affection na gusto mo, attention, time, no, is hindi niya maibigay ng full. But, darating naman po yung time na gano'n. Parang ang kailangan nyo lang po talaga dito is to manage your time. Yung ba ang kailangan, since may mga off naman yan for sure, no, magbigay kayo ng isang araw na kayo lang, yung babe time na tinatawag. Kasi hindi naman po totoo yun. Kayo lang po nag-iisip na, ako na lang lahat, ako ganda lang, ganun. Hindi. Wala lang po siya ngayong parang gustuhin man niyang tulungan ka, especially malamang to sa financial, but sa ngayon po talaga hindi niya makaya. It's because of for sure alam niyo po kung ano yung reason na may pinaguhugutan naman na kailangan niyo lang po talaga intindihin sa ngayon. Okay? So hindi totoo nag-iisa ka. And we have the soulmate only. You have many soulmates who would be great for you. There's just one, and that's your person. Soulmate po kayo. Kayo po yung talagang pinagtagpo at tinadhana po ng Panginoon. So, andun man po yung, eto po ha, is ano to ha, again, hindi po lahat is makaka-resonate. Depende po yan, no? Sa inyo, kung sino po makaka-resonate. But then, pagka kayo po is nakakaramdam po ng ganito, ito po pwede nyo pong i-apply sa mga sarili ninyo. For example po, isa dito, lagi po kayo nag-aaway. Yung iba nga po nagbubugbugan pa eh. No? Talaga nagkakaroon po ng pisikalan. Meron naman pong halos magutom na nga yung person, pero hindi po kayo naghihiwalay. Nag-aaway man po kayo, sabihin na natin ilang weeks, ilang days, mga ganyan. Pero end of the day, okay na ulit. Para na nga lang walang nangyari. Mga ganun po. Or maybe for some of you, minsan, meron po dyan naghiwalay na 3 years, 4 years, 5 years. Tapos, darating po ang time, makukrus ang landas nyo, may spark pa pala. Kasi nga po, soulmate kayo. No? Kayo is meron pong soul contract. No? May pinirmahan po kayo sa universe kay God or si God mismo ang nagsulat para kayo po ay magkita dito sa lupa, magtagpo. May mission din po kayo kung bakit kayo pinagtagpo ni God. Okay, so we have the staying stuck. So, itong person mo na ito is keep on parang repeating old patterns, no? So, ang kailangan niya talaga dito to explore. To explore pa. Kumbaga, andito yung siya mismo. Kaya nga po maganda talaga yung nakakaroon kayo ng communication. No? Kasi that's the perfect or parang pinaka the best way para maibalik yung dating samahan po ninyo. Kasi sa pamamagitan po ng sharing ng mga ideas, ng mga nangyari po sa araw, mga ganyan, pangit man yan o hindi, malalaman nyo po kung paano susolusyonan. Mahirap po yung siya lang po bibigay ng solusyon. Mas maganda po yung dalawa kayo. Mas maganda po yung may pagkakaisa kayong dalawa. Especially po kung ito is about sa family and sa work as well, no? So, kailangan po talaga, kahit po ikaw mismo, no, collective, kailangan nagsishare ka din. Kung hindi man siya interesado, especially if you are a healer and talagang andun pa rin naman, parang ngayon ka lang niya na-accept. So, ano lang, ramdam mo naman yun pagka hindi siya interesado. So, stop. Basta nakapag-share ka, nalaman niya, ganun. And kung siya naman na mag-share sa'yo, so ikaw na mag-adjust. So, I know you are willing to listen sa lahat ng mga ibubugan niyang salita, ng mga sasabihin sa'yo. Mas okay yon kasi mas nare-release niya yung stress niya once na mayroong nakikinig sa kanya. Huwag mong deadmahin. No? So, parang sakyan mo siya sa mga sinasabi niya sa'yo. Okay, so what else? Kuha pa tayo ng another 4 cards. Isang una bumaba is 4 cards. We have being guarded. First card, not talking. Not talking. Okay, dito muna tayo sa being guarded. Okay, so itong person mo na is ano siya, maybe hindi siya mahilig makisalamuha sa tao. Or maybe siya yung tipong tao na may mga trust issues din. Na arang alam mo yung kung trabaho, kung pamilya, mga tipong ganon.
ano siya parang takot na siyang mag-accept ng mga, or mag-entertain pa ng mga tao. Maybe because of the past na nangyari sa kanya, because of that black magic, love spell, mga ganyan. Parang natatakot na ngayon siya to communicate to others, especially sa mga girls. No? Kasi, andun ka na to remind him. Actually, ako pwede ko po itong i-remind din sa inyo. Huwag po kayo masyadong kampante sa mga nakakaharap nyo, nakakasalamuha ninyo. Kasi po, hindi nyo po alam kung ano po mga kakayanan ng mga iyan. Sila po, hindi nila alam na sila ay may mga ganitong kakayanan. But, alam nyo po yung the way na paano sila magsalita, magbigay ng parang sumpa, especially kung halimbawa may mga inggit, tumatalab po yun na hindi niya nalalaman. At ito pong person ninyo is biktima po ng mga ganyan. Okay? So, andito yung, which is, for now, pwede kong sabihin na okay yung ginagawa ng husband mo or ng wife mo, na parang yung aloof siya sa mga tao ngayon. Or, aloof meaning, andito yung parang, ang tawag doon, parang iniiwas niya yung sarili niya sa ibang tao. Hindi siya kampante sa ibang tao. Yung mga ganun. Or yun, parang wala nga tiwala. So, kaya parang iniiwas niya yung sarili niya sa ibang tao. Which is good. Okay, so we have that not talking. So, ganito talaga siya, mapagkim-kim, no? Or parang andito yung may nararamdaman na siya, pero lahat yung sinasarili niya. Hindi niya binubuga. Kaya nga maganda talaga dito is, ikaw na yung mag-approach, ikaw na yung mag-adjust para dito sa person mo na talagang, minsan kasi iniintay na lang din na bigyan mo siya ng time para makapag-share siya ng mga problema. Madaldal din itong person mo, pero andito yung pagkaalam niyang busy ka, wala na siyang time. So, andito yung parang, para malibang siya, meron siyang gagawin na iba. Yung mga ganon. So, bigyan mo siya ng time. We have the self-neglect. Oh. So, itong person mo is talagang parang may sakit din Talagang parang alam niyo yun. Itong self-neglect na to is siya mismo ang gumagawa ng parang minsan gumagawa ng way para magkaroon ng coldness yung relationship niyo. Parang hindi naman totally parang siniset aside ka, but andito yung minsan okay na siya sa gano'n na parang hindi ka mabigyan ng time kasi alam niya nandyan ka lang. Which is hindi maganda. Parang kailangan ko i-reading ang boyfriend mo or shota mo or asawa mo para baguhin. And at times, no, etong person mo is, there's a lot of confusion daw sa kanya. So, ano ba tong confusion na to? For me, it's about the spiritual awakening na meron siya. Na parang nako-confuse siya kung i-accept niya ba to or i-reject niya. Kailangan niya ng clarity. Or kailangan niya munang kailangan mong pangaralan to or kailangan mong gabayan to, ipaalam sa kanya kung ano yung mga mapapala niya o mangyayari sa kanya once na i-embrace niya itong itong spiritual awakening niya, kung papasukin niya ba ito. Kasi ikaw ang mas nakakailan dahil ikaw ang mas matagal na dyan. So, kailangan niya ng clarity ngayon. Halos parang may delusions na parang slight na paparaning na dahil sa mga, maybe nakikita niya, maybe may nakikita na to, maybe may mga dreams na to, pero hindi niya sinasabi sa'yo. Okay? So, let's see. Ano pa ba? Oh, see, we have the Hermit. The person mo is talagang well-guided. And ano to ano tawag doon? Ginagabayan na to talaga ngayon ni God. Kasi ang laki ng pinagbago nito Kaya ang blessing sa kanya ngayon darating ay bongga. It's because of you. Congratulations. Kasi nagawa mo yung mission mo dito sa person mo.
And we have the Two of Wands. Yes, because of andito yung guidance nga ni God, no? Now is andito yung and ang daming nagbago sa kanya physically, emotionally, spiritually, no? So andito ngayon yung lahat ng mga plans niya, goals, no? Is andito ngayon yung magkakaroon talaga ng success. And even yung mga naiisip niya ngayon or mga yun nga, mga plans niya pa pero malikot ang isip kasi nito is talagang magiging successful siya. Yung about dito sa Nine of Swords na nagkakaroon siya ng stress, no? And backstabbing is talagang ito is talagang normal sa kanya. Illness na meron siya ngayon, no? Is still andito naman si the Hermit, which is andito yung talagang hindi siya papabayaan ng Panginoong Diyos Ama dito, no? Kasi nga andito yung nakikita ng mga tao nakapaligid sa kanya ngayon na naging successful siya That's why andito yung minsan meron siyang sleepless nights, no? Pains, no? Mapapisikal, ano man yan, talaga may mga pain siya ngayon. Pero more on, ano siya ngayon, more on physical pain. And now we have the Seven of Swords, no? So now is, alam na kung paano depensahan, or maybe may pang depensa na rin. It's because of you again, dahil talaga may mga attack siya, na meron mga talagang gustong umatake sa kanya to meet yung mga struggles na to, challenges na darating sa buhay niya. But now, is nandito na yung meron na siyang barriers or meron na siyang mga boundaries na nilagay, and also you, no, para hindi makapasok to sa kanya. Depensa, ang lakas ng pangdepensa nito. Ano mo, kung ano man to meron ang person mo na binigyan mong pangdepensa, very good ka doon. Kasi talagang nagiging safe siya dito. And ang pandepensa mong ibinigay is like this one, the Hermit, na nagbibigay ng liwanag sa kanya, which is si God. Kumbaga nagiging diretso na lagi ang utak nito, even yung mga mga desisyon niya. And we have the Death card. So there's an ending. Under po siya ng the Hermit, no? Etong Death card. So ang daming transformation. I mean, may magaganap na transformation dito sa person mo. Siyempre, in a positive way. And andito yung nirelease niya na lahat ng mga kalokohan niya, tinanggal niya na lahat, sinurrender niya na, and now andito siya for changes, no, na talagang inirinatuwa ng lubos ni God, dahil especially yung pagbibigay ng priority or priority ka na niya and yung family niya. That's why andito yung binibigay ngayon ni God yung mga lots of blessings sa kanya. Ito na yung umpisa ng pagbangon. Okay, so what else? Actually, dito sa death card ko na ito is andito yung the Hierophant din. Na there's a rebirth, no? And a renewal, kumbaga, new beginning sa buhay. Okay? And the last 3 cards pala. We have this Strength card, the Hangman, and the Six of Cups. Okay, so the Strength card here is andito yung talagang power, lakas, bravery, self-control, no? Is meron na rin siya. That's good, no? So alam niya na kung paano kontrolin lahat. Alam niya na kung paano i-balance ang lahat. Yun naman po ang importante dito, no? Meron man siyang lakas, meron man siyang kapangyarihan, pero alam niya kung paano na kontrolin to. Hindi niya na po inaabuso to. Hindi katulad po ng dati. Okay? And because of that, yun nga po, yan is isa sa mga ways or parang isa sa mga nangyayari sa kanya na kaya mag-earn siya dito talaga ng lots of rewards and achievements from God. Okay? So, dahil na rin dito sa mga nangyari sa the Hangman, which is, andito nga yung parang ang dami niyang sinakripisyo, ang dami nangyari sa buhay niya, ang daming nangyaring mas hindi kapaki-pakinabang, na parang alam niyo, parang inisip niya lang po niya yung sarili niya. But andito na ngayon yung sinurrender niya na yung mga ganong pag-uugali. Binitawan niya na po yung ganong mga pag-uugali. Binitawan niya na yung pagiging selfish niya, maybe pagiging
malikot, no, sa relasyon. So, andito ngayon yung nagpo-focus na siya ngayon, na ang gusto niya nga ngayon is magkaroon ng harmonious life, harmonious family, peaceful mind. Yan, gusto niya na, yun po lang gusto niya po is katahimikan. Gusto niya na pong baguhin ang takbo ng buhay niya for now. Ngayon, no, and hopefully ito po is gawin niyo po, I mean, i-manifest niyo pa rin na dire-diretso na po yan. And we have the Six of Cups here. So, about sa asahan nyo po to, ikaw mismo collective, no? Asahan nyo po to na there's a lot of changes sa relationship nyo na mas magiging sweeter siya, mas magiging maalalahanin siya, mas magiging mapagmahal siya sa iyo ngayon. Ganun po yung pagbabalik. That's why meron pong isang tao ngayon na galit para kayo ay magkaroon po ng hiwalayan. Or andito po yung gagawa siya ng ibang pamamaraan spiritually para lang po makuha niya ang attention uli nitong person mo. But hindi na po magtatagumpay yan. Kasi po si God is nasa kanya na po. May mga guides na rin to for sure because of the amulets or maybe medallions na meron siya na given by you. So, wala na pong sense yung mga gagawin mo. And you are too powerful para kalabanin din itong gumagawa sa person mo. Kung sakasakali is may para pamamaraan ka, hindi man totally pa, parang 70% pa lang ang paniniwala sa inyo itong person mo about sa spiritual, but darating ang time na talaga magiging 100% and to the point na 110% pa yan. Kasi meron kang gagawin dito na mapapatunayan na talagang ikaw is sugo or child of God. Okay? So, that's your reading. So, continue nyo lang po, no? Kasi po pinaka-the best at ang tuwan-tuwa po si God sa mga taong talaga pong pina-priority po talaga is yung family. Family is love nga daw, diba? Family is love. Okay? Family is God, no? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is panatilihin yung pagkakaroon nyo po ng communication, love, care, no? And again, wag pong mawawala sa inyo, sa sentro ng pamilya ninyo, sa sentro ng pagmamahalan nyo ang Panginoon Diyos Ama. Wag po. Lagi po kayo magpapasalamat sa araw-araw na nagkakaroon ng magandang pagbabago sa buhay ninyo. Magkaroon lang po ng pagsubok sa araw-araw, but still nandiyan buong pamilya nyo, safe, walang karamdaman, at kumakain kayo 3 beses isang araw, na po provide ni God lahat ng mga needs nyo. Be grateful and thankful to God, kahit po maliit lang yan. Napakahalaga po niyan. Sa atin po ngayon, napakahalaga po ng may good health po tayo. Dahil napakamahal po magpa-check up, napakamahal po magpagamot, napakamahal pong kahit po gamot lang, kahit po generic pa yan, ang mahal. Kasi ang binibigay po ng mga doktor na reseta is, Diyos ko po, napakatataas ng presyo. Danas ko po yan dahil po sa kapatid ko. Okay? Yun nga po, nagkasakit na kapatid ko. Okay, so sa mga naka-resonate at gusto pong magkaroon ng one-on-one reading, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Again, pakichat lang po ang aking admin. And ano ba to? Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click notification bell din po para po update kayo sa ating reading. And what else? Yan po, kung sino po yung gusto mag-avail ng mga medallions, yan especially po sa mga ganitong cases na para po magbigay ng guidance, magbigay po ng protection sa mga jowa ninyo, no? So, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Okay, so close your eyes para po sa and bow your heads. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!